sarap magmotor! Yan na ating accommodation. Ito masarap sana pagka-ride, no? Diretso deep ka dito. Sarap nun. Ilang horsepower to, kuya? Ilang cc to? Wait lang, naihi pa. May hangover pa daw siya. So guys, this will be our first ride with Islao, ang ating Aerox SP. So yan na ambon, it says blessing ka agad. Unang ride pala. So makulimlim pala yung first ride namin. So magkakapote na lang tayo. Tingnan natin kung ano yung ating makukuhanan. Pero excited na ako kasi rain or shine to. Ganun naman talaga, di ba, pagka motorista, rider, rain or shine, tuloy tayo. Tara, kasama natin si Lourdes. Let's go. Okay, let's go. First ride with Islao. Sa mga di nakapanood ng last vlog ko, pinangalan ko dito sa ating Aerox is si Islao. Sabi din sa comment, Islao daw kasi yung Aerox daw ay slow. Grabe, kailangan nakakita na comment na slow ang Aerox. Samantalang ito dati isa sa mga pinakamabibilis na motorsiklo na nasa 155cc na pwede nyo mabili. Tapos ngayon slow na siya. Dahil saan? Dahil sa iyan, kapwa. Pinagkarera mo ng pinagkarera. Ayan tuloy, nagkaroon ng pagtatalo. Pero yun yan, in a sense, isa sa mga rason kung bakit hindi na rin ako nakakapag-rides. Araw-araw ako nagmamotor pero hindi na ako nakakapag-rides. Isa sa mga kadahilanan is kailangan muna natin mag-focus sa ating career, sa ating hanap buhay. Kasi yung hilig natin, pwede natin iisang tabi muna para ma-workout. Uy, yun pala siya sa lubak. Para ma-workout yung hanap buhay natin. Syempre kailangan nating buhayin yung mga tao na nakaasa sa atin, di ba? Uy. Tapos may isa pa ako nababasa ng comments na waiting na ibebenta, waiting sa vlog na ang tunay na rason bakit ko binenta si Islao. Grabe yung mga tao. Well, actually, it is also a good thing kasi parang alam na ng mga audience mo yung mga vlogs. Downside lang nung part na yon is, yun, utak talang ka, di ba? They're waiting for your downfall. Naghaantay sila na mag-downfall ka. Kaya dati talaga super hesitant ako na i-vlog yung nagsarado ako ng store kasi ang hirap kayang bumangon kapag ka puro negativity yung mababasa mo sa social media. So sometimes talaga you have to work in silence para makabangon ka ulit kasi naglilik yung energy na jinx or yung iba ko tawagin is na evil eye. So ngayon na says na nagbalik ako sa pagmamotor, ibig sabihin lang nun is nagagawa ko na siya as a hobby, libangan, or yung something na hilig ko, yung something na masaya para sa akin is nagagawa ko na siya na wala na sa way yung mga other problems financially, business-wise, yung mga ganong klase ng problema. So ngayon guys, ay pupunta tayo sa Kumba, sa parting Batangas na yata ito. May horseback riding doon. So ito yung mga buhay noong nag-Evo Turismo sila yung aalis ka ng umaga, may itinerary. So parang ganun lang din yung gagawin natin ngayon kasi hindi naman ako nakapagmotor ng gaano doon sa turismo. And mapunta naman tayo dito sa Aerox SP na sense. One thing na na-notice ko sa kanya is totoo nga yung sinabi ni Sir Mel na itong SP na version isasabay sa mga naka-CVT na Aerox din. So meron kasing tumutulig sa doon sa last vlog ko na hindi yan sasabay sa nakapanggilid, iwan nga yan ng click Sa Aerox yung sinasabi natin sense. Kasi nagdi-decide ako noon if mag-Aerox ba ako na standard kasi gusto kong kabitan ng panggilid or mag-SP ako. Kung yung SP is kayang sumabay sa nakapanggilid, doon na ako. Dahil isa sa mga habol ko talaga is yung ABS. So napaka-importante kasi ng ABS na sense. So ito, kahit ahonan, napakalakas ng SP. So meron nga pala tayong back ride netizens si Lourdes. Pero kita nyo naman sa unahan walang problema. Napakatulin. Yun nga lang napansin ko yung suspension talaga. Medyo matagtag siya. Kailangan natin palitan yung suspension kahit na dibaso to. Kapag kaya hindi maganda yung kalsada, matatagtag ka talaga. So masasabi ko nga netizens na yung hatak niya, para ka din talaga nakapanggilid na Aerox or baka nga maybe more than pa. Depende sa timpla ng panggilid Syempre meron ding mga magagaling talagang mag-set ng panggilid.
matutulin talaga yung mga yun. Pero ito, ramdam mo naman na mas powerful siya compared doon sa regular na Aerox. So ito yung palagi namin dinadaanan dati, yung mga akyatan. Madadaanan ulit natin kasi mas madaming matatarik na akyatan dito sa Cavite eh. So dito masarap mag-test ng motor kagaya ng ginagawa ko dati. So madadaanan natin siya. Masusubukan natin yung lakas ng Aerox. Pero ako sa impression ko pa lang, maganda, malakas talaga yung hatak niya nitong SP. So yun nga lang, nagagalaw yung panggilid niya pero I don't recommend it kasi hindi pa ganoon kadami talaga yung available na tech and research and experience na available para dito sa SP dahil iba po yung kanyang technology, yung YECVT kung tawagin nila. Kaya highly recommend na stock to stock lang. Siguro kung may babaguhin man ako dito, yun nga yung tambucho, pamporma, tapos syempre dapat LTO legal, and then yung suspension niya, hindi ko lang alam kung gaano kakatiba yung all-in sa suspension pero yun yung marami nag-recommend. Sa pipe naman, sa tambucho, MTRT yata, isa sa mga recommend, pero may nakikita pa ako parang mas gusto ko yung mga parang mas stainless pa, parang titanium yung dating ba. So dahil hindi libre yung ahonan ngayon, slow ahon tayo. So ako di ko ginagalaw tong shift, di ko siya ginagalaw para may sarili naman siyang kusa eh. Galawin natin. Yan, 1. Oh, naka 1 para sa akyatan mas okay. Pero parang kusa talaga siya. I mean, may sarili siyang desisyon. Ganun kasi yung sa Civic ko eh. Di ko lang alam dito kung automatic yung shift niya. Kasi ako hindi ako nagpa-paddle shifter doon sa aking Civic. Isa sa mga na-discover ko na Descents, mas convenient pa rin talaga ang motor kapag sa mga traffic situation. Kasi grabe yung na-save namin na time dito sa motorsiklo na to. Okay, ito ahon. Dito na yan. Bibira. Ayan oh. Walang problema sa ahonan oh. Kahit may angkas oh. Sisiw na sisiw. Ito yung pinaka matarik na ahon na long stretch dito kala Lourdes eh. Dito sa GMA. Kita nyo, walang problema. May enjoy mo talaga, stock pa lang out from the casa. Wala pa tayong pinapalitan eh, Descents. So kapag ganito nga lang mabilis, sorry kung may sipol sa mic natin. Nakabukas kasi yung visor ko. Pero kita mo, grabe, lakas niya no. Sabi nila makakapit naman daw yung stock na gulong nito ni Aerox. So hindi ko pa alam kung papalitan ko eh. Ang gusto ko sana is yung Diablo Rosso. Pero meron nire-recommend si Alex Secret Shop eh na makapit daw para same lang siya ng kapit nung Diablo Rosso pero mas budget friendly. I don't know kung susubukan ko ba siya. Ilang problema ko, tagtagan. Kailangan asfalto. Asfalto to, sobrang ganda. Stiff yung suspension niya, pang cornering. Sheesh! Sarap! Yung magra-ride ka tapos diretso parang outing na rin, staycation, ganyan, may itinerary. Yun yung mga gusto kong gawin ngayon eh. So guys, set na tayo. Bali, kasama namin si Cams and Rani Vlog at saka yung kapatid ni Lourdes, si Gracia Daily. Tapos, eto kasama natin kasi nandyan yung gamit namin para wala tayong bitbit. Libre lang tayo sa ride. Nandyan yung mga gamit natin. Si Apa. So, 3 pa lang kami ngayon. Sa mga susunod, ganito pala pag weekday. Traffic yarn. Maganda pala yung upuan na may stopper. Kaya pala may bukol yung mga upuan sa dulo na nakikita ko. Madulas pala talaga ang ano nito. Stock. So, dito na tayo sa malaking kalsada. Ito isa sa mga favorite ko. Dito na natin ma-overcome yung ating lula-lula. Napakasarap mag-ride eh, no? Lalo pag may kasama. Ang wala lang kami ay hindi pa namin na-install yung aming Freedcon intercom. So kanina, ang mga na-experience ko dito sa Aerox, yung mga sobrang tarik. So walang ka problema kahit may angkas, tapos ganong katarik. Ang ganda ng mga kalsada dito, talagang matetesting mo yung mga tarik-tarik eh. Ang ano lang talaga, suspension, sobrang tagtag. Pero isa pa sa mga sinubukan ko is yung shifter niya, itong shift. So nasubukan ko na rin siya sa una, downshift. Effective naman talaga. Ang ganda niya kasi yung downshift mo, pag nag-1 ka or primera, talagang pinipigilan niyo yung pagbaba. Tapos kusa na rin naman siya nawawala pag feel niya na hindi naman na kailangan.
kusa na rin nawawala. So nung paahon naman, tinry ko rin yung 1 sa shift niya. By the way, naka sports mode ako by default. Ayun na talaga yung ginagamit ko na mode. Ngayon is pupunta tayo ng ating accommodation. Yun, oh, ganda ng road. Yun! Yan ang ride pagka ganyan ng kalsada. Aspalto. Kasi nung Abenis sumasabay din sa facing namin. Ito lang ako, pagka mga ganito, gilid-gilid lang. Alipik sa gigilid. So dito ko pinapractice ngayon na ma-overcome yung lula ko sa mga malalaking kalsada. So nag-i-start kasi siya sa ganyan, yung 4 na kalsada. Diyan nag-i-start yung lula ko. Doon sa Mindanao, 6 merong minsan more than pa, yung kagaya sa Marilaki. So kinakapa ko pa yung kapit ng gulong ko. Pero so far na-overcome naman siya. Siguro dahil may mga kasabay din. O na-overcome lang siya, ride ka lang talaga. Nawawala na rin yung lula. Parang pinaghalo-halo kasi siya na natutulala ka, na parang feeling mo makakabitaw ka, na parang feeling mo na-overwhelm ka sa kalsada. Ganun yun yung parang nagti-thin air, parang kang mahihimatay. Parang natutulala, nabe-brain fog. Yun siya, ganun siya nagsimula. Pero na-overcome naman, especially kapag ganito na may angkas ako, na-overcome talaga siya. Kasi mabigat tas parang may secure ako na sandalan sa likod. Pero pag solo lang, minsan doon ako madalas sa lulula kapag solo lang ako. So yun naman yung susunod ko na i-overcome pagka nag-solo ride ako. Ganda ng kalsada dito, no? Dito masarap mag-ride. Ayos din may hatak pa rin siya, Iba pa rin talaga may BBA. Yan, pagka ganyan, ABS. Kayang-kaya. Dito yung magiging pinaka-komportable na angkasan ni Deses. Pero sanayan lang din niya para sa OBR. At least meron pa rin upuan kaysa yung mga sports car. Pero ang technique pala sa pag-angkas dito, use your legs para hindi ka sumubsob sa rider, sa nagda-drive. Dito dati marami na aksidente. Kaya hindi kasi halata na intersection. Okay, laki ng liko Kaganda ng kalsada dito. Pagka magtatagaytay kayo, dito kayo dumaan. Solid dito. Hindi ko pa pinaglalaroan tong YECBT na to Ine-enjoy ko pa siya ng auto mode lang. Overtaking situation, walang problema. So talagang ganun talaga, 155cc, 160cc. Yan yung mga category talaga na pinaka may enjoy mong gamitin sa pang daily. Nasa in between siya ng fuel efficiency, power. Mas malakas siya sa gas kung ikukumpara mo sa mga 110cc, 115, 125. Pero yung power output naman sulit yung ibibigay sa'yo na power output. Madulas lang talaga yung upuan. Sarap pag motor. Throttle therapy. Talaga pagka nakakatanggal din ng stress yung pagmumotor. Tsaka mas confident ka kapag ka naka proper gear. Yan kita mo na-overcome ko na yung kalsada. Kaya ko na mag outer lane. Na-overcome din. Yes, na-overcome din pala ang lula. Isang lang pala to isang ride lang tanggal agad overcome ko na yung lula. Kaka-80 na rin overcome din pala talaga lula. I'm so proud of you, self. Na-overcome mo agad ang lula sa isang ride pa lang. Grabe yun. Na-overcome ko agad yung lula sa isang biyahe lang. Ang sarap sa feeling. Na-unlock na ulit yung natatagong dragon. Dito pala may Bajaj Ang sarap sa feeling. Na-overcome ko agad yung aking lula na nirereklamo sa pagra-ride. Yun pala, isang ride lang pala Na-overcome na rin agad So kailangan tuloy-tuloy lang. Practice lang pala ang kailangan para ma-overcome. Dito hindi na ganun kaganda kalsada. Ayaw ng Aerox ng gantong kalsada. Tumatalbog. Ang gusto nito aspalto. Sheesh, ayan ang ayoko pala dito pagka pababa. Tapos lubakan. Pupunta sa iyo yung angkas mo. Sheesh, tumatalon. Napupunta sa akin yung angkas ko. Ha? Madulas.
Kalsada nawawala eh. Lumilipat. Oh, tingnan mo. Oh, nasa wrong kalsada ka na. Lilipat ka na naman dito. Nakakatawa talaga mga kalsada dito eh. Lumilipat eh. Yung kalsada ay lumiliko eh. Yun ang importante sa mga overtaking situation, yung power. Kasi hindi kaya yun ng mga low displacement or mas mababa pa dito. Kapag ka mga alanganin na overtake na paahon, masikip, konti lang yung puwang para overtake. Ano pala, Alfonso pala itong dinaanan natin, oh. Kailan ko nakadaan doon? Ganda rin pala ng kalsada doon. Alfonso. Dito na pala labas eh. Picture! Picture tayo, picture! I'm a rider. Woohoo! Sarap magmotor! So dito na tayo sa ating destination, guys. Ayan oh, napakaganda ng ating tutuluyan, yan na ating accommodation. Pero may itinerary pa tayo. So guys, pakita ko lang sa inyo yung accommodation namin. Nandito na kami ngayon sa Malaya Village Splendido sa Tagaytay. Pasok kayo, pakita ko sa inyo yung accommodation natin bago tayo pumunta sa ating next itinerary. So yan yung makasama natin mag-ride. Hindi lang halata pero nagkasya yan lahat sa 3 motor lang. Ang laki pala niya. Oh, tignan mo kung gaano kalaki yan. So, ayan siya, guys. Pagka silip mo dito, merong napakagandang swimming pool. So, ito masarap sana. Pagka-ride, no? Diretso deep ka dito. Sarap nun. Papalamig ka. Tapos, meron pa itong itaas. Grabe, ang ganda. Dito, masarap mag-Netflix ka lang dito. Kuha lang dyan. Nood-nood ka na Netflix. Ganito maganda kapag ka magra-ride. May accommodation na diretso para masarap yung pahinga ninyo. So, panik tayo sa taas. Ganito nito subdivision na to. Parang pang mayayaman chandelier. Ito na ang main event, ang kanilang master's bedroom, pero dinagdagan nila actually ng bed. Okay, so pwede pa pala dito. So may bed din pala dito. Ayan oh. Pwede kung may additional kayo. Pwede na itong buksan. Tapos ang nagustuhan ko sa kanya, bukod sa may sofa, may walk-in closet siya. Ayan oh. So may walk-in closet. At the same time ay meron na rin siyang CR. So, ayan. Di ba? Ang ganda. So, I think this one is good for at least 15 packs. Makakatulog dito ng walang problema. So, punta na tayo ngayon doon sa ating next itinerary. Samahan nyo ako kasi magiging masaya to. Yan yung masarap na ride, may itinerary. Di ba? So, guys, napakaganda na napuntahan namin. After natin mag-ride doon sa ating staycation, dito naman tayo sa Kuumba, sa Lipa, Batangas. Mapapansin nyo may mga horse sa likod ko. Pwede dito mag-horseback riding. So, napakaaliwalas dito. Ang ganda, parang Siargao yung vibes na hindi ko maintindihan. Para siyang tourist destination talaga. Pero medyo liblib to kung hindi pala yung nakakaalam. Ang dahil mga coconut trees, dahil mga puno. Pero sarap din mag-ride dito, netices. Kung magra-ride kayo, punta kayo dito. Tapos dito kami kakain ngayon. Meron lamesa dito. Tapos may available na coffee at saka rice meals. Meron din silang available na mga pasta, mga merienda. After nga natin mag-ride na ang motorsiklo ng ating Aerox sa si Islao. Islao da Calabaw. Ngayon naman, mag-ride tayo ng Richie. Richie de Horsey. Okay, dito tayo sa malaki. Ilang horsepower to, kuya? Ilang cc to? Hindi ka magsisisi. Laki ng kabayo natin, guys. Big bike. Pag nalaglag ka dito, para nalaglag sa second floor eh. So yan, guys. Oh. Nautot-utot Nautot. Wait lang naihi lang Wait lang, naihi pa. May hangover pa daw siya. Laki ng katawan niya Talagang hindi gayang sapuin Pala sumakay ng kabayo, parang carousel lang. So papasok tayo ngayon sa forest. Magte-trail tayo. So parang strolling lang. Gusto niyo lang something na relax lang, ganyan. Kid friendly, family friendly, beginner friendly. O, di ba? Pasok na tayo ng gubat. Wow. Gubat nga. 'Yun, tapos na tayo mga kabayo. After natin mag-rides ng motor, rides ng kabayo.
Napakasaya. So, yun lang guys for today's video. Sana nagustuhan nyo yung ride namin from Laguna to GMA to Tagaytay to Lipa, Batangas. Sa pa kaya masarap mag-ride next EDSS? Comment nyo naman dyan sa baba. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Adriano. See you in the next one. Always keep it cool. Ride safe always.